ko maintindihan. Hello mga ka-idol! So ngayon meron na naman akong ituturo sa inyong napakagandang kanta. Ang title pala nitong kanta ay yung Umaaraw Umuulan by Rever Maya na reggae version. Okay? So reggae version yung ituturo natin ngayon. So napakadali lang naman ito mga ka-idol, no? Sa reggae lang kayo medyo may hirapan sa kanya kasi meron siyang mabilis na lipat. Okay? So dito man tayo sa kanyang reggae pattern. Yung reggae pattern natin is yung lagi ko lang itinuturo, yung bass to. Ayan. Sa mga nanonood na niya channel natin dyan, alam na yung pag-bass, okay? So sa mga baguhan, pag-bass nyo, kasama tong string, okay? Parang ganun siya. Tapos strum down pababa. Tapos sa string, strum down pa pababa ulit. Okay? Ulitin ko, bass, strum down, top, tapos strum down. Okay? Sa kada chord, isang piraso nyo, dalawang beses pala. Dalawang beses nyo gagawin. Ganito siya. Isa pa. Okay, ganon. Pag yung chords naman is nasa loob ng open-close parenthesis, isang beses lang. Okay, isang beses lang. So, ganito lang. Lipat na. Okay? Ulitin ko, pag nasa loob ng open-close parenthesis yung chords, ganito lang. Lilipat na. Okay? Pag wala, dalawang beses yan. Okay? Pag walang open-close parenthesis. So, proceed na tayo dito sa kanyang whole verse. So, yung whole verse niya rito is A. So, yung A, ito siya. 1, 2, 3, 4, 5. Sa 5th fret, nakabar siya dyan. Ayan. Tapos, dito naman sa 6. 6th fret ay 3rd string. Sa 6th fret naman ay 7 pala. 7th fret ay 4th string tsaka 5th string. Ayan yung A. Okay? A. Tapos, pupunta kayo ng E. So, yung isa 7th fret na to nakabar, ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa 7th fret na siya nakabar, ayan. Dito naman sa 9, sa 9th fret ay 2nd string, 3rd string, tsaka 4th string. So, ganito kasi ako mag-ipit ng 3 string sa isang fret. Depende na lang sa inyo kung ganito okay lang naman. Pag ganito kasi sa akin, hindi na kasi yung mga daliri ko. Okay, kaya ganito, ayan. E. Tapos, F sharp minor. So, yung F sharp minor dito natin siya kukunin. Ayan. So, pwede dito, depende na lang sa inyo. Pero dito yung mas maganda. Kasi mas malapit sa E. Okay? Yung F sharp minor, hindi dito siya nakabar. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sa 9th fret nakabar. Ayan, 9. Sa 10, 2nd string. Okay, sa 10, 2nd string. Sa 11 ay 3rd string tsaka 4th string. Ayan yung F sharp minor. Yan, tandaan niyo yung mga ka-idol kasi papasok rin yan mamaya sa mga chorus natin. F sharp minor, tapos pupunta kayo ng D. Okay, so yung D nakabar sa 5th fret na. 1, 2, 3, 4, 5. Sa 5th fret nakabar. Sa 7th fret naman ay 2nd string, 3rd tsaka 4th string. Okay, so ganito ako nag-iipit. Depende na lang sa inyo kung ganito kayo. Okay, basta ako ganyan. Ha? So i-demo natin yung chords. A, E, F sharp minor, tapos D. Yung 4 na chords na yan, 2 times nyo gagawin. Okay? 2 times. So, sasampulan ko kayo para mas maintindihan nyo, no? So, yung reggae pattern natin na nakalagay dyan, palitan nyo na lang yan kung gusto nyo palitan. Okay? So, ganito siya kapag kinantahan. Di ko maintindihan kung ba't ikaw ang mapapagtripan ng halik ng kamalasan. Isa pa. Ginapang mong marahan ng hananan para lamang makidlatan sa kaitaas-taas at ngunit papasok yung refrain. Kaibigan. So, papasok na yan. So, proceed naman tayo doon sa kanyang refrain. So, yung refrain niya rito mga ka-idol is E na nasa loob ng open-close parenthesis. So, hindi ko na iisa-isahin to kasi naturo ko na kanina, no? Kaya sabi ko sa inyo, tandaan nyo na nasa loob ng open-close parenthesis na E. F sharp minor na nasa loob ng open-close parenthesis. Tapos, isang D.
na wala ng open close parenthesis, okay? Yung tatlong chords na yan, 2 times yung gagawin. Pag nagawa nyo ng 2 times, pupunta kayo ng magdi-D pa ulit kayo, pero ganito na lang sa D. Okay, bari limang strum down lang. Ay, basic, ganyan na. Dahil wala rin mangyayari, kasi papasok na yung chorus, okay? So, sasampulan ko naman yung kanyang refrain para mas maintindihan nyo kung paano siya tugtugin. So, ganito naman siya sa refrain. Kaibigan, huwag kang magpapasinda. Kaibigan, easy lang sa iya. Chorus, dahil wala rin mangyayari. Papasok na yung chorus na yun, okay? So, proceed naman tayo doon sa kanyang pre-chorus. So, yung pre-chorus pa pala ito mga ka-idol, wala pa palang chorus. So, pre-chorus pa lang to. So, yung pre-chorus niya rito is A, E, F sharp minor, tapos D. Okay? So, same lang siya ng verse. Tama kayo, same lang siya ng verse. So, yung mga 4 na chords na yan, 2 times yung gagawin sa pre-chorus. Okay? 2 times. So, ganito naman siya sa pre-chorus. Dahil wala rin mangyayari, tayo walang papala. Huwag mong pigilan ang pagbuhol ng ulan. Isa pa, panahon para maging hari, di panahon para madipa. Dahil ang buhay natin ay sadyang ganyan. Umaaraw, papasok yung chorus. Umuulan. Papasok yan, okay? So, proceed naman tayo doon sa kanyang chorus. So, yung chorus niya naman dito mga ka-idol is same lang, okay? Same lang sila ng pre-chorus pati verse. Total same lang naman. Isasabihin ko na lang yung chords, okay? A, E, F sharp minor, tapos D. So, 2 times, okay? 2 times nyo rin gagawin yan sa chorus. So, sasampulan ko naman kayo ng chorus para mas maintindihan nyo kung paano siya tugtugin. So, ganito naman siya kapag tinugtugan. Umaaraw, umuulan. Umaaraw, umuulan. Ang buhay ay sadyang ganyan. Umaaraw. Umuulan. Nawala ka dun, ha? Tapos babalik na naman kayo doon sa kanyang mga verse. Okay? Total, same lang. Ganun ang pagpasok naman ng verse doon sa part na huwag kang maawa sa iyong sarili. Isipin na wala ka ng silbi. So, pabalik lang kayo doon. So, ayun lang. Pasensya na kayo mga ka-idol. Nagugulan ako kasi kanina ko lang to kinabisado. Ay, kagabi lang kinabisado. So, kaya nahirapan akong tugtugin siya. So, ayun lang. Sana nagustuhan nyo itong tutorial natin at good luck sa bago nyong matututunan.